Kaibigan, can I pray for the Lord's healing sa iyo ngayon? But before that, pupunta muna tayo, bibisitahin natin yung word ni Jesus para magkaroon tayo ng faith to receive yung healing niya. Kailangan muna nating ma-learn ano ang church, meaning ng simbahan. Kasi marami nagsasabi na, ayoko magsimba kasi I don't feel worthy. Feeling ko ang dumi-dumi ko. Ngayon, kaibigan, tingnan mo kung anong church. Bakit sampayan? Kasi hindi mo naman lalabhan ang damit na malinis na. So, a church is like that. Pag sinasabi mo na hindi ka worthy, bakit? Kailangan mo bang hugasan yung sarili mo muna para pumunta ka sa taong huhugas sa'yo? Sino yung tao na yun? Human, and He is God. And His name is Jesus Christ. He's calling you, kaibigan, hindi para hugasan yung sarili mo para pumunta sa Kanya, pero dahil kailangan mo siya. Heal ka, bigyan ka ng tamang paniniwala, truth, para makamit mo mga promises niya sa buhay mo. Yan ang church. At sabi sa Bible dito sa Matthew 16:18, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Wow! Pag sinabi natin hell, natin malalaman na lahat ng sakit, trahedya, sakuna, aksidente, hindi yan galing kay Lord. Galing yan sa hell, evil. Galing yan sa demonyo ng Satan. Kapag may mga sinungalingan na pumapasok sa isip mo, sabi mo lang, in the mighty name of Jesus, kinukuman ko itong sinungalingan na to sa mind ko, na bumalik sa hell, tapon sa hell in the mighty name of Jesus. Gamitin mo yung pangalan niya. Powerful ang name ni Jesus. Ano bang meaning ng Peter dito? Maliit na bato. Pero sabi ni Jesus dito, and on this rock. Yung rock naman nito, malaking bato. Hindi namumove na bato. Ang sinasabi pala dito, kaibigan, ready ka na? Will be Peter, maliit na bato, and on this malaking bato, Jesus was referring sa sarili niya. Sa malaking bato na to, I will build my church. Jesus ang head sa church. And Peter, sabi dito, representing tayo lahat, the members, mga maliliit na bato. Mga members ng body ni Jesus. This is the church setting. Coming to Jesus kasi kailangan natin siya. Hindi coming to the Lord kasi may kailangan siya sa atin. Hindi ka makakabigay sa Kanya kung wala mo first na-receive sa Kanya. Fruit na yan. Importanteng malaman natin na kailangan meron tayo mga kapatid, brothers and sisters in Jesus na may parehas na paniniwala na si Jesus ang immovable rock. Siya ang head ng church, mag-heal sa atin, magbibigay ng blessing sa atin, na pinatawad niya na tayo, na binigyan niya tayo ng righteousness. Dahil marami tayong naniniwala ng tama. Sabi ni Jesus dito, makakagawa siya ng maraming miracles. I-pray natin, number 1, magkaroon ka ng family in Jesus. Number 2, para ma-receive mo yung healing mo today. So, Lord, in the mighty name of Jesus, salamat sa oportunidad na binigay mo sa amin na marinig yung katotohanan mo sa word mo. I pray right now dito sa kaibigan ko na magkakaroon ka ng family in Jesus, na may same na paniniwala na Jesus is God, Jesus is Lord, Jesus is the immovable rock para ma-receive niya yung blessings na today. In the mighty name of Jesus, kung ano mang mga sakit mo sa katawan, I break it in the mighty name of Jesus. Mula sa ulo mo hanggang sa paa mo. Lahat ng sakit na yan, kinukuman ko, pakawalan ka, iwan ka, itapon pabalik sa iyo. Mighty name of Jesus. Kuman ko lahat ng organs sa body mo na mag-function kung paano sila dinesign ni Lord. In the mighty name of Jesus. Kung ano man yung prayer request mo, ma-receive mo today. Kasi alam mo, si Jesus, malaking bato na pwede mong tungtungan para malayo ka na sa mga sakuna, aksidente, at ano pang mga trahedya at sakit. In Jesus' name. Amen. So kaibigan ko, na-bless ka. I-share mo lang ito sa mga tao na need ng prayer. Simba tayo, kapatid. Kasi may ibibigay si Lord sa iyo. Tara, Sunday ha.